nangyari nga po ang lahat. Oo. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? P-pop demonyo Demonyo hunters hunters. naman. Sino yung mga nandun? Ano? Ang mga bida dyan sila Christopher Min. Nabasa niyo ba yung mga komento na kaya raw nag-iingay ngayon si Vice Ganda, mahina ang benta Oo. nung kanilang concert ni Regine Velasquez. Kawawa naman si Regma, dadamay pa. Ba't kayo nandito magagalit si Christopher Min? Tira na ang kolumnista na si Christopher Min. Muling binanata ni Vice Ganda hanggang concert. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga ang batuhan ng maanghang na salita sina Christopher Min at Vice Ganda na kung saan muli na naman bumanat ang komedyanteng si Vice Ganda laban kay Christopher Min sa ginanap na isang concert na kung saan trending at viral ngayon sa mundo ng social media. Bumalik nga ang mainit na patotsadahan ng dalawa. Nitong huli nang lumabas ang warrant o arrest nina Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez mula sa libel case na isinampa ni Bia Alonso na hindi inaatrasan ni Christopher Min ang mga bash. Isa nga dito ang bash ni Vice Ganda. Eto, magiging masaya po tayong lahat dito. Kasi, mula po nung nagkaroon kami, pinagdaanan po namin yung warrant of arrest. May mga nakikisimpatya, meron din namang mga nambabash. Yung bashing, okay po sa amin yun. Panahon po ngayon ng social media. Matatapang naman po talaga ang mga tao ngayon na mag-post. Dahil syempre, faceless sila eh. Hindi naman natin sila kaharap. At kung anong kanilang iniisip, ba't tayo magpapaliwanag? Eh yung gusto pa rin naman nila ang kanilang gagawin. At saka, welcome po lahat dito. Oo. Walang pinagbabawal na bashing. Noon pong nangyari yon, ang pinakahuling tao sa utak namin tatlo na siguradong hindi makikisimpatya sa amin, kahit hindi naman kami humingi ng pakikisimpatya, si Vice Ganda. At siya rin po ang pinakahuli na magiging masaya para sa akin. oo. Pinakahuli yan. At nangyari nga po ang lahat. Oo. Di ba nakakatawa talaga? Nakakatawa talaga kasi parang, ano to? Bakit binibigyan niya ngayon ng oras ito? Oo. Bakit? Ba't nung kay MC, Oo. hindi ka kumikibo? Porque ba kami lang naman ang naglakas loob na maglantad ng totoong kwento ng pagpapahiya mo kay MC, di ba? Oo. Ba't hindi ka kumibo noon? Oo. Actually, nagulat ang lahat. Merong iniisip yung mga tao yan, magsasalita yan, kasi nagbubunihan. Pero hindi ganito na babad talaga, binababad niya talaga yung ano niya. Kayong dalawa nga hindi pag-aano eh. Sa'yo. Sa akin Oo, talaga, sa'yo. sa akin talaga, Oo. natural. Andito tayo, mga mamamahayag tayo, nagkukwento tayo, binibigay natin ang mga detalye sa publiko. Kapag siya naman ay may punto, tayo naman ay sumasang-ayon. Oo, pinupuri Pero naman natin kapag siya naman ay mali, talagang sinasansala natin. At tayo yon. Sa kanyang palagay, bashers po kami. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? P-pop demonyo Demonyo hunters hunters. naman. Sino yung mga nandun? Ano? Ang mga bida dyan sila Christopher Min. Alam mo ako naniniwala yung demonyo hindi mo tinatawag. Ay, oo. Diba? Kasabihan ng matatanda. Oo. Kahit nga ang pangalan ng Panginoon, hindi natin dapat ginagamit sa anumang sitwasyon. Kapag talagang kailangan lang. Pasasalamat, pananalangin, yung demonyo lalo, hindi natin tinatawag. Correct. Kasi baka mamaya ikaw ang lapitan, di ba? Yun ang nakakatakot. At ikaw ang demonyohin. Tama. Yun ang Diba? nakakatakot. Di ba may kasabihan nga po minsan, huwag ka magsalita ng karma sa Kapwa mo. Sa kapwa mo. Dahil magiging back to you yan. Sa iyo diba? tatalbong. Oo, sa iyo tatalbong. Parang ganon. Oo. Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin at sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka eh. Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka eh. You have one job. So, you better do it. Okay? Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ituloy mo lang yung pagsasabi ng masasama tungkol sa akin, tsaka sa ibang tao. Kasi nga, demonyo ka eh. Diba? Ngunit
ibinilitahan nga ito ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min na isa nga sa kanyang patutsada na kaya daw nag-iingay ngayon si Vice Ganda dahil sa mahina ang binta ng ticket sa kanyang concert na pati si Regine Velasquez ay nadamay din. Nabasa niyo ba yung mga komento na kaya raw nag-iingay ngayon si Vice Ganda, mahina ang benta nung kanilang concert ni Regine Velasquez. Kawawa naman si Regma, dadamay pa. Oo, meron din ako na alulin na ganyan. At saka meron pa ako nakita sa Facebook na niya, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Ayaw Alam mo niya. yung mga Kasi ang ayaw sabi niya. raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalandra sa Showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang. Parang same banana. Oo, ayan. Oo. Naglalabasan na. Hindi niya sa cloud ngayon to. Hindi natin mapipigilan kung ano-anong lalabas dito. Pero sana talaga, alam mo yun, wag na siyang mag-effort para lalo na sa'yo. Kasi, Ay, okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Hindi niya ako kailangan. Mas hindi ko naman siya kailangan. Dapat siya ang magbantay sa kanyang love life. Ay, oo. Diba? Bantayan mo na lang ang love life mo. Ayaw mo ba yan? May nagmamahal sa'yo. Oo. Si Ayon Perez na kapag nalulungkot, ikaw din naman ang gumagamot. Ano ba ang makapagpapasaya sa'yo? Ano ba ang gusto mo? Tanungin mo na lang siya. Yun ang dapat mong bantayan. Yung love life mo. Yung iyong kalusugan. Ay, oo. Kasi masama yung ganyan na puro negatibo ang tumatakbo sa utak mo. Alam mo naman, ang stress, diyan nagsisimula ang lahat ng sakit, meron ka pa namang dinaramdam. naku, mahirap Di yung ba? mga- Yung kalusugan mo, yung mental health mo, alagaan mo yan. Basta kayo na lang, mag-alagaan kayo ni Ayon Perez, di ba? Tama. Nakakaloka. Ba't pati kami ang inaano mo? Di ba? Kayong dalawa na lang. Siguro baka natutuwa siya siguro pag tayong tatlo ang inaano niya, di ba? Hindi, kasi nakakita nga siya ng butas. Kaya nga. Kasi nga, yung lahat ng kwento na nakararating sa atin, wala naman naglalakas loob eh. Tayo lang naman tayo naglalatag nun. Lalo yung kay MC. Oh. Wala. Inilabas natin yung tunay na istorya. Oh, walang kumampi sa kanya nung panahon na yon, kundi yung kanyang mga tagahanga niya. Yes. Diba? Kung matatandaan nitong nakalipas na buwan, ay mainit sa vlog ni Nanay Christopher Min ang kontrobersyang ibinulgar ukol sa tampuhan ni na Vice Ganda, MC Mua at Lassie na kung mapansin mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabalik sa tanghaling show na It's You Time. At kagabi nga sa nasabing concert ay umikot si Vice Ganda sa venue na nakita sina MC Mua at Lassie na kung saan diritsahang pinaringgan ni Vice Ganda si Christopher Min. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ba't kayo nandito magagalit si Christopher Min? Ang alam niyo, magkakaaway tayo, sisirain niyo yung narrative. Mawawalan sila ng content. Ba't kayo nandito? Siyempre, hindi namin pwedeng ma-miss yung concert ko. Siyempre. Kaya na-appreciate ko, kahit busy-busy ang ating Pangulo sa Malacanang nandito tayo. Bumati, mahal na Pangulo, bumati ka naman. Oo, si Senator Chris nandiyan. Bumati ka ng mahal na Pangulo. All our fellow Filipino. Ang Pilipinas naman ay buo. Ano, may ayusin lang po ako. Okay. Imamasage lang po. Because this is a time of loving. Lahat tayo nagkakaisa. Fresh from the hate. Bumati naman po kayo. Sa lahat ng kababayan, magtulungan tayo. Mga putang ina nyo. Magkalinuman tayo ha. Hindi ako yon, dalawa sila. So yung mga content, pakikrap ha, yung nasa gilid, tatanggalin nyo ko, ititira nyo silang dalawa lang. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!